Maligayang pagbati sa inyong lahat at sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid kay Kristo, lahat tayo ay pinagpala ng Diyos at walang makatatanggi sa katotohanan ito. Pinagkalooban niya tayo ng biyaya ng buhay at gayon din ang kanyang pag-ibig na kung saan ito'y patuloy na gumagabay sa atin magpakailanman. Yan ang Diyos, unang nagmahal sa atin. Malugod ko kayong iminyahan na subaybayan ang maikling programang ito na kung saan ay dadalhin tayo at sasamahan sa pag-unawa sa iba't ibang aspeto ng ating pananampalataya. Ako'y nagagalak na ipabot sa inyo ang serye ng katesismong ito na siyang makakatulong para sa atin sa pagpapalago, pagpapalalim, pagpapalawak at pagpapatibay ng ating pananampalataya. Dadalhin tayo sa pagkilala kay Kristo sa pamagitan ng pag-unawa ng kanyang salita, ang salita ng Diyos. At gayon din upang ating maunawaan ang kahulugan ng mga sakramento na itinatag ng ating Panginoon Kristo at iniwan sa simbahan. Sa paglilinaw at pagtanggap sa mga mayamang tradisyon ng simbahan na siya makakatulong sa pagpapalago rin ng ating pamayanan. At higit sa lahat, sa isang maalab na pag-unawa sa kahulugan ng ating pagiging alagad ng Diyos. At gayon din bilang isang buhay na saksi na bahagi ng simbahan ang katawan ni Kristo. Ako'y nagtitiwala mga kapatid na sa ganitong paraan ay matutulungan tayo sa pagpapayabong ng ating simbahan na ating kinabibilangan. Ang aking dalangin mga kapatid, harinawa tayo na nakakaunawa sa ating pananampalataya ay patuloy na makapaglingkod sa simbahan at sa ating kapwa. Magkaisa tayo sa pagtutulungan upang matugunan natin ang hamon na hinaharap natin sa ating lipunan at manatiling matatag sa pagtitiwala sa gabay ng Diyos. Magandang araw sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon, Ave Maria, samahan po ninyo kami sa mga pag-aaral ng katotohanan. Tuklasin po natin ang ating pananampalataya. Ito po si Brother Marcos, si Evangelista. Ito naman po si Tatang Lariel Malyari. Katulad ng aming laging sinasabi, manatili po tayong mag-aral ng mga tunay na salita ng Diyos sa ikatitibay po ng ating pananampalataya. Ngayong hapon ay pag-uusapan natin, mga kapanalig, ang isang katotohanan na ipilit binabaluktot ng mga tagapagturong protestante. Isang aral na masasabi nating kathang-isip lamang. Ito po'y myth sapagkat wala pong basihan para sa ating simbahan. Ang tinutukoy mo, Brother Marco, ito yung aral ng sektang Iglesia ni Cristo. Ang di umano, ang Santo Papa ng Santa Iglesia Katolika ay isang halimaw. At yung halimaw na binabanggit mo, Tata Lari, may pinagbabatayan sila sa Biblia. Ang Santo Papa na nasa Roma ay ang 666. No? At ito ay nag-originate hindi sa Iglesia ni Cristo ni Ginoong Felix Manalo, kundi sa isang sekta protestante doon sa ibang bansa sa Amerika. Taong 1863, mga kapanalig, nang maimbento po ang aral na ito. Ito nga yung tinatawag na 666 o halimaw. Na ito ay iniugnay po nila sa Santo Papa. Ang orihinal na nag-imbento po ng aral na ito ay si Ellen White ng Seventh-day Adventist.
taong 1863 po. Ito pong Seventh-day Adventist ay mas kilala sa tinatawag nating Sabadista dito sa lokal sa ating bansa. At mula kay Ellen White ng Seventh-day Adventist, ito po ay inampon na aral ni Felix Manalo at inampong aral na naman ni Ginoong Eli Soriano ng dating daan. At ito po ay meron silang tinatawag na titulo, Vicarius Filii Dei. Ano po yung Vicarius Filii Dei? Pag tinagalog po natin, ito tumatayo sa kinatawan ng anak ng Diyos. Kaya nga po mga kapanalig, ngayon po pag-aaralan natin, papaano nila iniugnay yung Vicarius Filii Dei na titulo na ginagamit nila na nagpapatunay daw po na ang Santo Papa ay ang halimaw na binabanggit. Alam mo, Tata Larry, kinuha lang ni Ellen White yung aral na ito doon sa korona ng Santo Padre. Ito pong korona ay tinatawag na tiara. Ano po ba itong tiara ng Santo Padre sa Roma? Sa atin pong pananampalataya, napaka makahulugan po ng tiara o yung korona ng Santo Padre. 3 layer po ito. At sa bawat layer ay meron pong sumisimbolong kahulugan. Katulad po ng unang layer, ang ibig pong sabihin niyan, siya ay dinideklarang Supreme Pontiff o Universal Pastor. Yung ikalawang layer, siya po ay tinatawag na Universal Ecclesiastical. Yung kanya pong jurisdiction ay napakalawak, buong mundo. At yung ikatlo po ay tinatawag na temporal power. So itong tiara, yung korona ng Santo Padre, doon po nagkaroon ng katang isip si Ellen White na ginaya po ni Felix Manalo at ni Eli Soriano para sabihin na ang Santo Padre ay siyang halimaw na nakasulat sa Biblia o may bilang nakatumbas ng 666. Alam po ninyo mga kapanalig, napakaganda po ng tunay, tunay na kahulugan ng tiara. Sa ibang nga kahulugan pa nito, yung isang layer po tinatawag pong Father of Princes and Kings, Ruler of the world, Vicar of our Savior, Jesus Christ. Abay, napakarami pong magandang kahulugan ang korona o tiara ng Santo Padre na nasa Roma. Ngunit nakalulungkot po na ang simbolong ito ay tila po nagkaroon ng napakasamang imahe dahil po sa mga katang-isip na likha ng mga tagapagturong protestante at ngayon po ay lilinawin natin. Ito pong tiara mga kapanalig ay sinimulang isuot ng Santo Padre sa Roma doon po sa panunungkulan ni Pope Clement V noong mga panahon po ng 1305 hanggang 1314. At ang pagsusuot po ng tiara ay natapos sa pamunuan po ni Pope Paul VI noong panahon po ng 1963 hanggang 1978. Inabandon na po niya yung pagsusuot ng tiara. At hanggang sa ating Santo Padre ngayon, si Benedicto XVI, hindi na po sila nagsuot ng tiara. Hindi dahil dun sa issue na ito ay simbolo ng halimaw o 666, kundi ipinapakita lamang po ng mga bagong Santo Padre, lalo na po ni Pope John Paul II, si Pope John Paul I, talaga pong yung pagiging mababang loob, sa katunayan yung mga unang tiara ay talaga pong iyan ay ibinibenta ng Roma at yung nakukuha hong pinagbilan ay ibinibigay po sa mga kapatid nating mahihirap sa buong mundo. So mga kapanalig, simulan po natin ang ating pag-aaral. Ano po ba ang ginagamit na batayan mula sa banal na kasulatan? Ito ngang ukol sa aral na ang Santo Padre ng ating simbahan ay siyang halimaw na binabanggit o yung tinatawag na 666. Ito po ay kinuha ng mga tagapagturong protestante sa pahayag, Revelation po ito, chapter 13, verse 1 at yung verse 18. Ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay at sa bawat uli nakasulat ang isang pangalang lumalait sa Diyos. Kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang nakatumbas ng pangalan ng halimaw sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay 666. Yan po ang ating nabasa sa Revelation, at sabi doon, kailangan dito ang
talino. At matutuklasan natin kung sino yung halimaw na ang kanyang pangalan ay may katumbas na bilang, no? So, ibig sabihin, yung bawat letra ay may katumbas na numero. Kaya pag kinumpute mo, ay lalabas yung 666 na siyang tatak ng halimaw o ng diablo. At dito po nila iniuugnay ang di umano yung Vicarius Filii Dei na nakalagay daw po sa tiara o korona ng Santo Papa. So pag-aralan po natin. Opo, sa makatuwid, tatlo po yung salita. Vicarius Filii Dei. At ito daw po yung nakalagay sa bawat layer ng korona ng Santo Padre. So simulan po natin dun sa Vicarius. Iko-compute po natin. Yung letra ay may katumbas na bilang. Katulad po ng Vicarius. Ang B sa Roman numerals ay katumbas po ng 5 o 5. Yun pong I ay katumbas ng 1. Yung C ay katumbas ng 100. yung A ay 0. yung R 0. yung I 1. yung V 5. at yung S 0. sa makatuwid. Pag kinumpute po natin yung Vicarius, V5, I1, C100, A0, R0, I1, V5, S0, ang kanyang magiging total po ay 112. Kung meron po kayong panulat, isulat nyo po, Vicarius 112. Mag-aaral pa po tayo, makaraan lamang tayong magbigay ng ilang paalala.